Good morning. Ayan, good morning sa bawat isa. Ngayon po ay August 10 at ang ating pong aralin ay makikita po natin sa Matthew 13, verse 44 hanggang 46. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng mga talatang ito. Sabi po ng verse 44, "The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again. And from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field." 45, "Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls. And upon finding one pearl of great value, he went and sold all he had and bought it." So, i-bless ng Lord po yung pagpabasa po ng kanyang mga salita. Ating pong pag-uusapan ay pinangamagatan po nating precious. Okay, precious. Mahalaga. At ang ating hong pag-uusapan ay what are the things that we should consider precious to us? Okay, magkaroon po tayo ng konting tanungan. Ano yung mga bagay na iyong itinuturing na precious? Okay, meron ba tayong pwedeng tanongin? Ano yung mga bagay na pinapahalaga ng tao sa mundo? Okay? Bigyan natin ng time ng bawat sa. Pwede ba bang kahiram ng mic? At magtanong tayo ng isang youth, isang young pro, isang men at saka isang women. Okay? Nasaan ang mic natin? Okay. Angel, total youth ka, ikaw na unang sumagot. Tapos yung young pro sa tabi mo. Ha? Okay, tayo ka para makita ka nila dito. Oh. Yung isang bagay po na para sa akin na pinapahalagan po ng tao dito sa mundo is yung buhay po natin. Siguro po yung para sa akin po, yung una pong pinapahalagan po ng tao dito sa mundong ito, yung kayamanan po. At ah, tinatawag ko po sa grupo po ng mga kalalakihan si Brother Tolly po. Hello. Sa mga tatay, ang karaniwang pinahahalagahan talaga niyan is kung paano suportahan yung pamilya. Ito. Sa kababaihan. Sino ba Si Sir Jen. Okay, good morning everyone. Ang pinapahalaga oh, family po kasi at the end of the day sila pa din. Meron pa bang gustong magsabi? Baka gustong dumagdag ni Marisa yan. Sige. Unang mahalaga ay ang kalusugan, na higit sa dunong at higit sa yaman. Dapat Maris, may gano'n pa yan eh. Wow. Maris, baka meron pa. Baka mapahiya ako. Sister Ellen. Pinagmamalaki ko rin makilala ko ang Lord sa buhay natin.
sa ngayon, mula noon hanggang sa ngayon, nakilala natin ang Lord, na siya lang ang nagbibigay sa atin lahat ng kailangan natin para sa buhay natin at sa pamilya natin. Kahit kanino, ang Lord lang ang makabibigay talaga ng lahat. Amen. Ayan, okay. Meron pa bang gustong humabol? Parang meron pa, no? Ayun, nagtataas ang kamay sa likod, oh. Sige. Nag-iinat ka lang ba o nagtaas ka ng kamay? Nagtaas na kamay, oh. Sige. Ayun po, niremind po sa akin ni Lord ngayon lang po, yung oras. Una-una po, magkaroon po tayo ng oras po sa Panginoon, lalo na sa mga activities po natin dito sa church. Pangalawa po, siyempre yung family po. Tapos pangatlo, yung ating pong mga relatives din po. Ayun po, yun po, yung talaga yung oras po para sa akin. Ayan. Meron pa ho ba? Hahabol? Iba nagtatago, sige. So, makita nyo, no, na yung iba, dahil nga po yung perspective na natin bilang mga Christian, medyo may konting pagbabago na po doon sa mga bagay na mahalaga po sa atin. Pero sa Bible po, meron pong dalawang makikita po tayo na itinuring na precious. Okay? So, tingnan po natin yung una. Basahin po natin yung Matthew 16:26. At tignan natin yung tinutukoy po dito. Sabi po ng Matthew 16:26. Ayan po, no? So, nakalagay po doon sa harapan, sabi, "For what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? And what will a man give in exchange for his soul?" So dito mga kapatid, makita po natin na ang tinutukoy po rito ay hindi lang ho yung buhay. Okay? Now, ang tao po kasi, compose po siya ng tatlong parts. Meron po siyang body, meron po siyang soul, at meron po siyang spirit. No, kapag namamatay po yung tao, makita niyo po yung kanyang spirit ay bumabalik sa Diyos, pero yung kanyang soul ay pumupunta kung saan ang kanyang destination. So, the real person is yung kanyang soul. Okay? So, at ang sabi po rito, ang tinuturing po ng Bible na precious ay yung kaluluwa ng tao. Sabi nga po dito, higit po siya sa kayamanan ng buong daigdig. Nandiyan pa ba tayo? No, di ba? Tingnan nyo, what will it profit a man if he gains the whole world and forfeits his soul? So, hindi pala pwedeng, kumbaga sa timbangan, mas mabigat pa pala yung kaluluwa ng tao kesa dun sa yaman ng buong mundo. Amen? 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 No. Kaya po, mapapansin niyo po mga kapatid na minsan, meron pong mga bagay na ang Lord po talaga, hindi niya po, sinabi niya talaga na galit po siya doon sa kumikitil ng buhay ng tao kasi siyempre, napaka-precious po noon. Ngayon, pinakita po sa Bible kung gaano ka-precious po yung soul sa ginawa po ng Diyos at John 3:16. Tingnan po natin ang sabi ng John 3:16. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So dito mga kapatid, makikita po natin na precious po yung soul ng tao, higit po sa kayamanan ng mundo, at precious po siya sa Diyos na willing po ang Diyos to give His only Son to save a man's soul. O dito makita po natin mga kapatid na
ganong kadakila yung pagmamahal ng ating amang nasa langit. Na willing siyang ibigay. Alam nyo, pagka meron kang anak, medyo ang hirap mong ibigay yon. Pero, kung marami, minsan baka sakaling ibigay mo yung isa, pero mahirap pa rin po yun sa puso. Ang mahirap lalo is pagka isa lang. Diba? At kahit po yung bata, hirap po siya na lalayo sa nanay at tatay niya. Meron po tayong kasama sa church na pag niyayaya na ho namin at hindi kasama yung nanay at tatay, hirap siya. Kasi nasanay siya ng ganun. Na lumaki po siya, kasama niya yung nanay at tatay niya. So yung kahit na lolo at lola o kahit na mga tita o tito na talagang sanay na sanay siya at kilalang-kilala niya, hirap pa rin siya na hihiwalay. Kasi nga po, nasanay po siya. Lalo naman siyempre yung magulang, di ba? Kaya nga, minsan sinusundo pa talaga para lang ho, ganun po talaga eh. Pero ang matindi, isang Diyos, ang ating Ama, binigay yung kaisa-isang anak. Amen? Amen? So, kaya mga kapatid, hindi po natin ito kayang isipin. Hindi rin natin kayang damahin. Iba po talaga yung pagmamahal ng Diyos. Na para lang ang tao na napaka-precious ay iligtas, willing siyang i-give yung kanyang anak. At ang maganda po sa Bible, mga kapatid, sabi po ni Jesus sa John chapter 10, verse 17 and 18, "For this reason the Father loves me, because I lay down my life so that I may take it again. No one has ever taken it away from me, but I lay it down on my own initiative. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This commandment I received from my Father." So dito makita natin, mga kapatid, na si Jesus, nung sinabi ng Ama na kailangan ng tao ng tagapagligtas, pwedeng ikaw yun. Pwede bang ikaw yun? Aba, nakita niyo po sa Psalm 40, no? Di ba sabi niya, willing siyang ibigay yung kanyang sarili. Amen? Amen? Ganun po natin dapat na makita si Jesus din. Amen? Sabi po ng Philippians 2, 6 hanggang 8, sabi niya, "Who although he existed in the form of God, he did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross." Grabe po, mga kapatid. Alam niyo po, yung pag pinapako sa krus, ay talagang tanggal po yung damit. Di ba, nakita niyo naman po yun sa Bible, di ba? Pinagsugalan yung kanyang damit. At makita natin, si Jesus po ay ano po siya nagkatawan tao. Naranasan niyang mauhaw, magutom, mapagod. Di ba kaya nga naupo siya doon sa may sa may balon, sa may shikar, habang yung mga alagad ay bumili ng pagkain. At habang nakaupo siya doon, di ba, mayroong ngang Samaritan woman na umigid. At kaya nga kinausap niya. So naranasan ni Lord lahat yun. Amen? Amen? At hindi lang yun ang naranasan ni Lord, na yung lahat ng weaknesses natin ng mga tao ay kanyang maranasan. Kundi sabi po ng Isaiah 52 verse 12, sabi dito, "Just as many were astonished at you, my people, so his appearance was marred more than any man, and his form more than the sons of men." Alam niyo, mga kapatid, para lang po makita natin yung ginawang sakripisyo ni Lord sa atin. Di ba, ang sabi po sa Bible ay gusto na siyang pakawalan po ni Pilato. Pero nung panahon na yon, mga kapatid, bago po siya pakawalan, ay
latigo po muna siya. Diba? At nung siya po ay malatigo na, nilagyan pa ho siya ng koronang tinik. At ang sabi po doon, ay yung koronang tinik na yon, namaga po yung mukha niya na halos lumobo. Namaga. Na hindi na po makilala yung itsura niya. Luray-luray po yung laman niya dahil nga po sa latigo. And by the way, yung latigong ginagamit noon, mga kapatid, ay hindi yung latigong tali lang. Doon sa latigo, meron pong nakakabit na mga bubog at mga bakal. Na kapag ka po pinalo sa'yo, kumakabit po yun. At kapag hinila, meron pong laman na sumasama. Ganun po ang dinaanan ng Lord natin. Amen? Amen? At sabi nga po ng Isaiah 53:4 and 5, surely our griefs himself bore, and our sorrows he carried. Yet we ourselves esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was pierced through for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The chastening for our well-being fell upon him, and by his scourging, we are healed. Mga kapatid, kung nagbabasa po kayo ng Gospels, inyo pong mapapansin na eto na nga ang Lord, nakabayubay doon sa krus, at pagkatapos yung mga tao, nililibak pa siya. No, sakit ng katawan niya, sakit ng puso niya, hindi po sa ano pa man, kundi dahil nga po doon sa mga tao na inililigtas niya, pero nakita niyo kung ano yung ginagawa sa kanya. Pero alam niyo mga kapatid, si Lord, kahit po ganun yung kanyang naranasan, mga kapatid, hindi po siya bumaba doon sa krus at hindi siya tumakas doon. Di ba nung nagpe-pray na nga po siya sa Garden of Gethsemane, ano sabi niya? Hindi yung gusto ko, kundi yung nais ng Diyos. Kaya mga kapatid, kapag ka po natutokso tayong gumawa ng kasalanan, andyan pa ba tayo? Huwag mong kalimutan na nung si Jesus ay tinutubos yung kasalanan mo, na tinutokso ka ngayong oras na yon ng dyablo, kapatid, tandaan mo, iniisip ka ni Jesus, kaya nanatili siya doon sa krus. Hindi siya umalis doon. Hindi niya tinanggihan yon. Dahil ikaw at ako ang nasa isip niya. Amen? 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 Siya, hindi niya inisip yung sarili niya, hindi niya inisip yung sakit, hindi niya tinignan yung panlilibak ng mga tao na inililigtas niya. Ang inisip niya yung tao ay maligtas. Amen? Ganon ka-precious. Amen? 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 Hello? Kaya kapatid, wag mong pabayaan yung sarili mo. Wag mong pabayaan yung kalusugan mo, wag mong pabayaan yung mahulog ka sa mga bisyo at kasalanan kasi ganun kakahalaga sa Diyos. Amen? Hindi yan ang gusto ng Lord sa iyo. Pumunta nga siya dito para iligtas kay. Tapos papabayaan mo yung sarili mong mapapahamak ka. Kapatid, wag. Amen? Pangalawa, maliban sa tao na mahalaga sa Diyos, ang mahalaga din, mga kapatid, ay yung kaligtasan na ating tinanggap. Amen? Sabi nga po ng John 3:16, ulitin ko lang po, it cost God the giving of His only Son. So para maligtas ang tao, kailangan ang Ama ay may ibigay na pangtubos sa ating kaligtasan. Amen? Pambayad sa ating kasalanan. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. At tingnan nyo mga kapatid, nung si Jesus po, ulitin ko lang po, Philippians
6 hanggang 8, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped, but emptied himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of man, being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. It cost Jesus the giving up of his divine privileges. Ang Ama, binigay ang kanyang kaisa-isang anak. Si Jesus naman, mga kapatid, ginibap niya yung kanyang mga karapatan. Amen? Amen? Para ikaw at ako ay maligtas. Amen? Amen? Hello? Mga kapatid, ganun po kahalaga yung kaligtasan. At dahil po ganun kahalaga ang kaligtasan, sabi po ng Matthew 13, ito na yon, 44 to 46. Dahil mahalaga po yung kaligtasan, mahalaga sa Diyos dahil ang anak ang binigay, si Jesus binigay ang buhay. Ngayon po, dahil mahalaga yung kaligtasan, sabi po, the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again. And from joy over it, he goes and sells all that he has and buys that field. Sabi din, mga kapatid, 45, again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it. So ito na po yung importanteng bagay sa atin. Tinrato tayo ng Diyos na mahalaga. Binigay niya yung anak niya. Binigay ng anak ang buhay niya. Ngayon naman, ang tanong ay, handa rin ba tayong itrato na yung kaligtasang binigay o natanggap natin ay itrato din nating importante at mahalaga? Hello? Alam nyo, yung salvation na tinanggap natin, ikaw na tumanggap nito, kapatid. Pag tinignan po natin yung Luke 9:23, ang sabi rito, and he was saying to them all, if anyone wishes to come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Alam nyo, binigay ni Jesus, isinuko ni Jesus yung kanyang karapatan. Kapatid, ngayong nasa iyo na ang kaligtasan, handa ka rin bang isuko ang iyong karapatan? Hello? Hello? Alam nyo, pagka po may pinapagawa si Lord sa atin sa Bible, kadalasan po, nagiging dahilan kaya po hindi po natin yun magawa is kasi yung ating sarili, meron po siyang dahilan. Amen? Amen? Mga kapatid, si Jesus po, hindi nagdahilan. Amen? Amen? Hindi niya po inisip yung hirap, hindi niya po inisip yung dusa. Ang inisip niya, masunod niya yung kalooban ng Ama. Kaya, mga kapatid, ang nagpanatili sa Kanya doon sa krus, mga kapatid, maliban doon sa kaisipan na tayo ay ang magiging bunga, mga kapatid, ang pinaka-importante sa Kanya, ginagawa ko to kasi sinusunod ko yung Ama. Amen? Amen? Kaya ngayong oras na to, mga kapatid, kung mahalaga para sa iyo, kung itinuturing mo na importante yung kaligtasan na tanggap mo, dahil hindi basta-basta yung dinaanan ni Jesus para lang maligtas tayo, handa ka bang isuko yung karapatan mo? Amen? Amen? Hello? Handa ka ba?
Kasi mga kapatid, palaging yung sarili may dahilan. Palaging merong katwiran. Amen? Alam niyo, kanina po nung nagmi-meeting kami, pinag-uusapan kasi yung tungkol po doon sa araw ng fellowship ng bawat grupo. Kasi, siyempre, dinideliver ko sa kanila yung nahihirapan po silang i-receive yung aking itinatanim sa kanila. Kasi, alam ko po na yung bawat kausap ko kanina, meron sila sa isip nila. Ano, pastor, yung nasa isip nila? Ibibigay ko ba yung aking Lunes, yung aking Martes, yung aking Merkules, yung aking Webes? Ibibigay ko ba yung aking pagpapahinga? Yung natitirang konting iniipon ko na pera, papamasahe ko ba? Iniisip po natin yan. Iniisip natin yung ating comfort, yung ating rest, yung ating pera. Iniisip natin yung atin. Hello? Hello? Naintindihan po ko po ang bawat isa. Kaya lang, mga kapatid, dito sa pinag-uusapan natin, nung makita niya yung pearl of great value, binenta lahat. Nung nakita niya yung isang, masasabi po dito na treasure, binenta din niya lahat. Ang challenge po ngayon is, handa na ba tayong mas pahalagahan ang kingdom ng Lord, yung salvation, kaysa sa ating sarili? Willing ba tayong i-give up yung ating mga privileges para lang sa fulfillment ng purpose ni Lord? Now, mga kapatid, naintindihan natin ang bawat isa. Kaya lang, mga kapatid, yung tinuturo po ng Biblia, anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Oo, hindi ka naman pinagbabayad ni Jesus eh. Ang sinasabi lang ay, gusto niya makita kung paano mo na ngayon pinahalagahan yung kanyang in-achieve para sa iyo. Handa ka ba, kapatid? Alam nyo, bawat isa sa atin, kung nagtatrabaho po tayo, meron tayong oras ng trabaho. At para sa atin, yung ating oras ng trabaho, pagkatapos po noon, pahinga na natin yon. So minsan, yung iba sa atin, mahirap tayo na ibigay yung oras na yon para sa gawain ni Lord. Pastor, meron na nga Biyernes, meron pa nga Sabado eh. Kukunin pa ba yung ibang araw? Teka mga kapatid. Paano mo tinitignan lang yung sarili? Ang sarili mo ba, pag-aari mo pa? Kasi siguro, kaya mo ganun tignan, kasi ang tingin mo sa sarili mo, pag-aari mo pa yan. Na parang kailangan mag-deliberation pa kayo ng Lord para, teka mo na Lord, karapatan ko to eh. Hindi, kaya nga ang sabi, are you willing to deny yourself, take up your cross, and follow me? And by the way, mga kapatid, ito po sinabi ni Jesus doon sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi niya, sino man ang gustong sumunod, tanggihan yung ukol sa kanyang sarili, pasanin yung kanyang krus, at sumunod sa akin.
Maliban doon, mga kapatid, sabi po ng 1 John 2:15 to 17, do not love the world, nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the boastful pride of life, is not from the Father, but is from the world. The world is passing away, and also its lust. But the one who does the will of God lives forever. Loving God means obeying His will. Okay? Pag mahal mo ang Diyos, hindi issue kung ano yung pinagagawa niya. Hindi issue kung ano yung pinag-give up niya. Hindi issue yung kung ano yung pinapatigil niya. Ang issue, kapatid, ay mahal mo siya, kaya, sige Lord, ano bang gusto mo? Ano ba yung ayaw mo? Ano ba yung pinapagawa mo? Mga kapatid, pag may mga tanong, ibig sabihin, mga kapatid, mayroong problema doon sa issue ng pagmamahal. Meron. Isa pang bagay, tuloy-tuloy natin. Sabi ng Luke 14:33, so then, none of you can be my disciple who does not give up all his own possessions. Okay? So tandaan nyo, mga kapatid, Matthew 28:19, go and make disciples. Amen? Amen? So, ang gusto ng Lord, hindi po converts. Okay? Ibig sabihin, dating Katoliko, naging Christian. Dating Iglesia, naging Christian. Dating Muslim, naging Christian. Hindi po converts. Ang gusto ng Lord, tagasunod. Amen? 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 Hello? At pagka tagasunod ang issue, sabi, sino man sa inyo ay hindi maaring maging tagasunod ko kung hindi kayo handang isuko ang lahat para sa akin. Amen? Amen? Ba't ganun po, Lord? Ba't ganun, Pastor? Bakit ganun? Mga kapatid, kasi po, si Jesus binigay lahat. Amen? Ang Ama binigay lahat. So, ibig sabihin, si Lord nagre-require din sa atin na binigay ko, ano naman ang kaya mong ibigay para sa akin. Ang sabi niya, kung gusto mong maging tagasunod ko, dapat handa kang ibigay lahat. Amen? So kaya po tayo, china-challenge ng Lord ngayong umaga. Sino ang mas mahalaga? Si Lord o tayo? Si Lord at ang kanyang kalooban o yung ating pang mga tinatangkilik sa buhay? Alam ko, hindi po tayo agad makakapagpasya. Kasi siyempre po, iba po itong pinag-uusapan natin eh. Pero gusto kong sabihin sa bawat isa sa inyo, mga kapatid, dapat ikaw at ako, ngayong pinag-aaralan natin to, makita mo kung ano na yung dapat na mas mahalaga. Kasi kapag hanggang ngayon, may mga bagay pa sa buhay mo na hindi mo kayang isuko sa Lord, ibig sabihin nun, ikaw pa yung mahalaga. Hindi pa si Lord. Noong namatay po si Miles Monroe, marami pong na-shock. Kasi si Miles Monroe po ay napakabatikang mangangaral. Alam niyo po siya,
in- pag pinag-aralan niyo yung, pagka diniscover niyo yung buhay niya, sa mahirap na pamilya naman po siya sumuko. At alam niyo kung ilang tao, ilang magkakapatid sila, 11. Dami. Pero, alam niyo, nakapag-aral siya, napag-doctorate siya ng libre. Pero isang bagay ang natuklasan niya yung purpose ni Lord sa buhay niya. At kaya nung siya po ay parang sabi nga parang nagpapaalam na siya, nung siya po ay medyo bandang dulo na ng buhay niya, ang palagi niya lang sinasabi, nandyan pa ba tayo? Sabi niya, ang pinaka-importante ay hindi yung ikaw ay mamatay ng matanda. Ang pinaka-importante, hindi yung mamatay ka na ang dami mong kayamanan, o kaya ang dami mong ari-arian. Sabi niya, hindi yun ang importante. Ang importante, namatay ka na natapos mo yung pinagagawa ng Lord sa iyo. Hello? Kaya po, nung siya po'y nawala siya kasi natapos niya na. Nung si Pastora po, kinuha ng Lord kasi natapos niya na. Kaya nung una, sabi ko, Lord, sana sinama mo na ako. Sabi ng Lord, hindi ka pa tapos eh. Buti nga, hindi pa kita kinuha eh. Kasi kawawa ka pagka dumating ka to na hindi ka tapos. Ang daming hahanapin sa akin. Amen? 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 So, kaya po mga kapatid, ngayong oras na to, sana po dumating tayo dun sa punto na wala na po tayong hawak-hawak sa ating kamay, sa ating sarili. Kundi ang lahat po ay talagang pag kinuha at ginusto ng Lord, handa po nating bitawan sa Kanya. Kasi siya po lahat binigay niya sa atin. Sana makarating tayo dun sa punto na lahat handa rin tayong bitawan sa Kanya. Nawa po, bago matapos ang pag-aaral, hindi naman po tayo minamadaling mag-decide eh. Kaya lang po, sana mag-pray tayo, Lord, tulungan mo kung makapagpasya. Kasi ang mahalaga po mga kapatid, unti-unti, bigay natin. Mahirap po kasi meron tayong ingatan sa sarili natin. Malinaw po yung sabi. Natagpuan yung kaligtasan, binigay lahat. Sabi ni Lord din, sinong gustong sumunod sa akin, tanggihan ang kanyang karapatan. Sinong gustong sumunod sa akin, dapat wala siyang mahal sa mundong ito. Amen? Amen? Alala niyo po, mga kapatid, kaya po yung mga Israelita namatay sa disyerto, nasa puso nila yung Egypt. Kaya po si Mrs. Lot, naging haliging asin. Bakit? Yung pong Sodom at Gomorrah nasa kanyang puso. Hindi po tayo madadagit sa rapture. Hello? Pag yung mundo, nasa puso pa natin. Hindi po tayo makakaalis. Dapat empty na po tayo. Kaya ngayon po, yun ang ipag-pray natin. Na tayo po ay talagang handang ibigay ang lahat kay Lord. At gawing si Lord ang pinaka-importante ng ating buhay. Amen? Bilang pagwawakas, mga kapatid, kung na-receive mo na yung salvation by trusting Jesus as your Lord and Savior, huwag mo na itong pakawalan o bitawan. Gawin mo ang lahat, ipaglaban mo ang iyong kaligtasan. Sabi po kasi ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called, and you made a good confession in the presence of many witnesses. Amen? Amen? Kapatid, maraming gustong umagaw niyan. Huwag kang pumayag. Yung kasalanan, aagawin niyan.
yung mga unbeliever, aagawin niya. At si Satan gagamitin ng lahat ng yaman ng mundong ito para agawin niya. Kaya dapat ingatan mo. Amen? Amen? Pangalawa, kung na-receive mo na yung salvation by trusting Jesus as your Lord and Savior, huwag mo itong sarilinin. Amen? Ibahagi mo sa mga mahal mo sa buhay. Kalooban din ng Diyos na sila ay maligtas. Dahil sabi ng 2 Peter 3:9, the Lord is not slow about His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing for any to perish, but for all to come to repentance. Amen? 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 So, kaya mga kapatid, wag po natin ipagdamot yung kaligtasan. Siyempre, gawin po nating precious. Pero mga kapatid, i-share natin para hindi lang tayo ang makaranas. Yung iba din. Amen? Amen? Sinabi nga ng Lord sa akin, anak, alam mo ba kung bakit hindi ko agad dinatulan? Kasi kung yung iba medyo nag-isip ulit tungkol doon sa weeds and tares, nag-isip din ako, Lord, bakit mo nga ba pinagsama? Hindi mo agad ginudge yung mga tares at inalis agad sa mundo at yung mga wheat na lang ang natira. Hindi ilis. Alam nyo, sabi ng Lord sa akin, kasi anak, binibigyan ko sila ng pagkakataong makakilala pa sa akin. Amen? Amen? So yung mga tao na minsan naiinis tayo, nagagalit tayo, minsan inaaway tayo, ganun-ganun. Mga kapatid, mahal din po sila ni Lord. Precious din si Lord sila kay Lord at gusto din ni Lord na sila'y makakilala. Amen? Kaya kung meron po tayong idadagdag na ipagpe-pray, is yung magkaroon tayo ng compassion ni Lord sa ating puso. Amen? Amen? Di ba, nung makita ni Lord yung pong mga tupa, ay yung mga tao, sabi niya, para silang mga tupang walang pastol. Ano naramdaman niya? Compassion. So, yun ang isa sa ipag-pray po natin. Amen po ba? Pero ngayong oras na ito, maliban po doon sa gagawin po nating pagpe-pray na, Lord, tulungan mo ko na wala na akong hawak sa aking kamay, kundi lahat ay naisuko ko na sa iyo. Meron din tayong pangalawang ipagpe-pray. Kung meron po dito mga nagpapapray ng may sakit, ganyan, mamaya po, pagkatapos nating mag-pray ng commitment kay Lord, ipagpe-pray din po natin sila. Yan. Si Kale, pagpe-pray natin. At yung iba pa. Pwede ba tayong tumayo muna? Yung ready nang maggawa ng commitment kay Lord, pag-pray natin ang commitment natin, yung namang hindi pa, mag-pray tayo, Lord, tulungan mo kung makapag-commit. Sige po, let's pray po. Yung handa na po sila na mag-commit, taas po nila yung kanilang kanang kamay. At yung pong nagpe-pray na gusto nila pero hindi pa ho nila kaya, taas na nila yung kanilang kaliwang kamay. At tayo po'y lumapit po sa Panginoon. Lord, nakikita po yung kamay ng bawat isa.